Salamat po mga musicians. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Alam niyo, kami po ay nasa mini-series. Meron kami mini-series na ginagawa on the fruit of the Spirit. At kami ay nasa goodness. Last time we were in the topic of gentleness or kindness. Ngayon naman nasa goodness, So ating babasahin ito sa Galatians chapter 5, verse 22. Tumayo tayong lahat. And let us read, or you can look on the screen, Galatians chapter 5, verse 22 saka 23. Ang sabi po sa ating Biblia, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Okay, so tapos tayo sa love. Love it has to do with our attitude. Joy has to do with emotions. Peace has to do with the peace of mind. And then long-suffering is also patience. And then dadako tayo sa, gentleness is kind of your behavior. And then ngayon naman ay yung goodness. Goodness. I think goodness is what you are inside of you. And so yan ang pag-aaralan natin. Tayo po tumungo at pumikit. And let us pray. Father in heaven, we thank you that you are a good God. At kung kami, Panginoon, ay magiging mabuti, we first of all, we need to know you personally as our Lord and Savior so that the fruit of the Spirit can be upon us. Mapasa amin ito, Panginoon. We cannot do it on our own. We cannot be good on our own. We need your grace upon us. And so ngayong gabi, kung meron sa aming wala pa kay Kristo, ikaw po ang magligtas. At sa mga na kay Kristo na, tulungan mo po, maunawaan namin paano maging mabuti. And bless this simple message, Panginoon. At ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Okay, so again, like I said, kami po ay nasa series. Konting kasi 9 lang naman siya eh. So, nagsimula kami this May, ngayon June na. So, we're talking about goodness, Now, what does the word good mean? Ano ibig sabihin? Kasi maraming maganda, Good can be a lot of things. Mabuti o kaya maganda. We can say, I feel good, I'd like to look good. So yung mga yan ay mga panglabas. Lahat tayo gusto natin magkaroon ng magandang buhay. We want a good life. But what is a good life? At saan ba talaga natin dapat tingnan? Maraming tao, they're just interested in looking good. Some people, they just like to feel good. But what is the Bible mean pag sinabi niyang binigyan tayo ng goodness ng Panginoon? Sa ibang mga tao, a good life is accumulating things, accumulating wealth. Kung marami kang pera, magandang buhay yan. But you know what, alam natin, hindi, ang turo ng Panginoon, hindi yon. Hindi at tinuturo sa atin, magpakadami tayo ng mga material na bagay para maging maganda ang buhay natin. Hindi. The word good is a moral characteristic. Hindi lang yung mabuti na, kumusta ka, mabuti naman, hindi yun ang pinag-uusapan natin sa gift of the Spirit. Ang pinag-uusapan natin yung na goodness, yung moral characteristic, yung pagiging mabuti. Inward righteousness. Yan ang pinag-uusapan natin, Meron tayong inward righteousness na nakikita sa ating outward behavior, which is being good. So ang tanong, ikaw ba'y mabuti? Mabuti ka ba? Alam mo, pag-iisipin mo, sa ating
sa ating mga Baptist, marami siguro sa ating Baptist, pag isipin mo, sino man taong mabuti? Parang minsan ang hirap isipin, no? Sino ba yun? Parang wala tayo. Pero kung isipin, dapat tayong lahat. Kasi meron tayong, we've been gifted. Ang dapat lang, katulad ng music, if you don't practice, and if you don't, develop that skill, hindi mo wala eh. Diba? Kahit nga pag-awit, may mga naturally magaling umawit, pero you still need to practice. So, ganun din itong goodness. Kailangan maging tayo, hindi lang tayo mabuti sa panloob, kailangan makita sa panlabas. So, the reason for goodness, number one, is there is an inward reason. Bakit ka dapat maging mabuti? Kasi, and by the way, sabi ng mundo, it doesn't pay to be good. Alam mo, because if you're good, they will take advantage of you. They will look upon you like you are weak. Hindi ka magpo-promote pag masyado kang mabait. Kailangan maglagay-lagay. Kailangan, you need to makisama ka sa amin. Kasi hindi ka magtatagumpay, maghihirap ka. Yun ang idea ng mundo. Pag naging mabuti, counterproductive. Hindi ka magiging sikat. Hindi ka magiging magandang buhay. Yun ang sabi ng mundo kasi yun ang standard nila eh. Tayo may Bible, dito naman ang standard natin. But the Bible says it pays to be good. And because if you're not good, you will not have that inward peace. Alam mo, you think yung mga kriminal pag natutulog sa gabi, masarap ang tulog? Iniisip, baka mamaya tambangan kami dito Yung lang nagbebenta ng drugs, di ba? Pag naglalakad, medyo di ba? It doesn't feel good. Because you're not good. Alam mo, kaya tayo kailangan maging mabuti. Kasi tayong lahat kailangan nating maramdaman yung kapayapaan sa loob. Okay, mabuti. Alam mo, the sad thing, ang dami nating problema sa government. Sabi nila, yun daw mga politician, natutulog na minumura pa ng mga tao. Kasi nga, because of the kind of government that they have created. Medyo, alam mo, nakakaawa ang Pilipinas ngayon. Ngayon, 2026, nakakaawa. Nakakaawa ang ating gobyerno. And we need to pray for our leaders. Pero, kailangan natin maging mabuti because the inward reason is, we want to feel that peace, yung bang inward peace na nasa atin. Alam mo, pag alam mo na wala kang ginawang kasalanan, wala kang dinaya, wala kang chinismis, wala kang siniraan, it feels good. Pag kay taong mabuti, nakatulong ka sa kapwa, mas masarap. Hindi parang, iniisip mo, ang dami kong atraso, di ba? So maganda yun eh. Now, alam mo yan, pag ikaw ay mabuti, you may deceive other people, you cannot deceive yourself because you know who you are. Kung ikaw ay mabuti, maganda yon and ma-appreciate mo sa sarili mo na ganun ka. Now, sabi ni Paul, Acts 23, verse 1, ito sabi ni Paul. Si Paul, he had a good conscience. Alam mo yan, parating inuusig, di ba? Pero alam mo si Paul, look at what he said. He said in Acts 23:1. Ito sabi niya. And Paul earnestly beholding the council said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. Alam mo, sabi ni Paul, kasi siya'y nasa sakdal. Alam mo, parang sabi niya, ako'y nakatindig dito with all good conscience until now. In other words, you can try me, but you will not find anything because I have a good conscience. Wala akong, you cannot prove that I am guilty of anything because I'm not. Parang nga sabi ni Paul eh. And that is why you want to be a good person, a good Christian, because kailangan mo yan inside of you. Ayaw mo na marami kang siniraan, marami kang inutangan, di ka nagbayad, hindi maganda yun eh. Sabi ni Paul, I had a good conscience. So, dinala siya sa court, at alam ni Paul, ano man ang gawin niyo sa akin sa korte na to, hindi ako guilty. Because I have this good conscience. And, so yun, tiningnan niya kanyang puso at yun ang kanya nakita. Now, Acts 24 verse 16, and herein do I exercise myself to have always a good conscience, void of offense toward God and toward men. Sabi mo, ako, walang problema sa kapwa, sa Diyos, parating okay ako. I have good conscience,
Malinis ang aking sa harap ng mga tao. Wala kayong makikita sa akin na kahit na And mga kapatid, dapat ganun tayo. Hindi parang pag tinignan tayo, parang alam mo itong tao to, parang parang may masamang iniisip na void of offense. Wala akong ganyan, hindi kayo ma-offend sa akin because I am void of offense. So, si Paul was not afraid because he knew he was guilty. No, he was not afraid of that. Alam niya na wala siyang ginawa, siya ay mabuti. At so, alam mo, yung bad conscience, nakakapag yan eh. Naalala natin sa Genesis chapter 3, si Adan at si Eve, si Eva at si Adan. O bakit sila nagtatago? Ay kasi may ginawang masama. They did not have that clear conscience within them. Inward, wala eh. Kaya ang ginawa, nagtago sila. Alam mo, minsan kaya tingin ko, minsan yung mga tao, yung ibang mga membro, kaya hindi nag-isimba. Merong, siguro, bakit may mga tao na ba uncomfortable magsimba? Siguro naisip nila, meron silang, ko naman ang ginawa nila. Kaya alam mo, you read your Bible every day and pray. You know why? Ang hirap naman, you go yung araw-araw mo, hindi ka nagsimula sa Panginoon. O how does that make you feel? Good? No. Hindi ka ma-feel good. Inisip mo na ako, inuna ko pa yung ibang tao makausap ko isang Panginoon eh. Kaya sa atin, ang dahilan yan para sa atin. Yung conscience, binigay ng Diyos yan sa atin, parang yung thermostat. Kung malamig yan ang nagsasabi kung parang temperature. Yung conscience na nagpapakita sa atin kung tama at mali. Meron tayong inner judge. At yung conscience ang magtuturo sa atin kung ano ang kaya tayo kailangan maging mabuti. Because we have this, we need to have this inward peace. Si David, diba, nagkasala. Anong panalangin niya sa Psalm 51? Hanggang sabi niya, Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Because he was not feeling very good about himself. Kasi nagkasala siya eh. So bakit di ka maging mabuti? Para sa iyo naman yan. Diba? Kaya maraming politician hindi makatulog. Ang dami na tulog na lahat sila diba? Sila rin minsan hindi makatulog. At now, pangalawa, outward reason. Because our lives will influence other people. Kaya kailangan maging mabuti. Alam niyo, sinasabi ko sa mga tatay, tinitingnan kayo ng kabataan. Ano sabi ko sa mga kabataan? Tinitingnan kayo ng mga high school. Ano sabi ko sa mga high school? Tinitingnan kayo ng mga bata. Kasi kung ano kayo, ganun sila. Diba? Kaya, importante ang kabutihan because tayo ay may influence. And whether you know it or not, whether you like it or not, meron kang influence sa kahit na kanino. At pag ikaw ay taong hindi mabuti, and let me tell you, sa pamilya alam yan, si tatay sinungaling, may tumawag, ano daw siya, ganyan. Di ba? Nalalaman yan eh. Nalalaman. Kaya, kailangan natin. 1 Corinthians 8:13. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 8:13. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh, while the world standeth, lest I make my brother to offend. Sabi ni Paul, if my eating meat, kasi alam niyo nung araw, yung mga nagsumasamba sa Diyos-Diyosan, naghahandog ng mga meat, tapos, at sa mga Kristiyano, wala naman yun. I mean, it's meat, mura, kasi, binibili natin kasi wala namang problema. Pero kung may ma-offend, ay hindi ko kakainin yan. Kasi makakasakit ako ng damdamin eh. Alam mo, totoo yan sa ating mga Kristiyano. May mga ginagawa tayo, o may mga tradition tayo, na kung ang rule ito, kung merong masasaktan, huwag mong gawin. Did you know that Charles Spurgeon used to smoke? Yung pastor sa England used to smoke. May nagsabi sa kanya, pastor, ang dami na offend. Hindi na nag-smoke. Kaya naman sa Europe naman, ganyan sila, di ba? Ang alak, parang tubig, ay tinigil niya. Bakit? May na-offend eh. Ayaw naman natin ang buhay natin ay offense to people around us. So may outward reason.
Sapagkat may mga taong nakatingin. In fact, may mga tao na hindi magbabasa ng Bible. Sinong babasahin nila? Di ikaw. Alam mo, okay ang tao na yan. Saan ba nagsisimba yan? Makasimba nga. Di ba? Di ba sabi ni Paul, we are the only epistle? We are like walking epistle. Epistle, ano yung mga sulat. Parang binabasa yung buhay mo. Pag okay ka, yun. Kaya mahirap mag-soul win kapag ang buhay, yan yung malaking utang doon sa tindahan. Ay, mahirap mong mawin yung tindahan. Di ba? Ikaw ang valedictorian eh. So, mahirap yung ganun. And then, number 3, the upward reason. Alam niyo kung bakit tayo dapat maging mabuti? Kung wala mang nakaalam at kung hindi mo alam kung mabuti ka o masama, alam ng Diyos eh. Pagtindig mo natin sa harap ng Diyos, sino ba nakakaalam ng ating lahat ng ginawa? So, because of this reason, ang Panginoon nakatingin sa langit, nakatingin sa atin, maganda yung parang yung feeling mo ba, Panginoon, I've done what I can. Merong tao hindi pa safe, winitnessan mo, di ba? Kasi pag hindi mo winitnessan, sasabi ng Panginoon sa'yo, lapitan mo. Tapos natatakot ka naman, di ba? Parang nakukonsensya ka. Di ba? Kaya maging mabuti, sapagkat merong pakinabang ang pagiging mabuti. Saka alam mo, maging blessing ka. Hindi ba nakakatuwa yung taong blessing kahit, parang taong blessing. May maganda pag-ugali, may matulungin. Pag may kailangan ka, tutulungan. Maganda sana maging ganun. And it is more important to be good than to be great. Gusto natin maging great eh. So magiging sa music, okay naman yun. But goodness is better. Because if you're not good, you're not great. Now, you can be a good player, pero goodness is yun ang kailangan. Okay, pangalawa, ano bang problema sa goodness? So, mahalaga ito. Kailangan natin maging mabuti. Anong problema? Una, hindi tayo mabuti. Kailan tatanggapin? Wala na mabuti. There's none good, no, not one. O, yun na lang. Di ba? Ano na kagad? Pero tingnan natin ang ilang mga bagay na sinabi ni Paul. Actually, pumunta ako, Romans 3 na nga. Romans chapter 3. Sinabi ni Paul, Romans 3:12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none good. There is none that doeth good, no, not one. So kung titignan mo yan, ang problema natin, hindi tayo makagawa ng mabuti kasi wala naman talagang mabuti. Kung titignan mo, meron ba taong talagang mabuti? Wala eh. Wala. Sabi ni Paul, if you go to Romans chapter 7, verse 18, for I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing. Itik si Paul nagsasabi, sa aking sarili, hindi nananahan ang kabutihan. And sabi niya, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Ano sabi ni Paul? I want to be good, but I cannot. Tuwing gagawa ko ng mabuti, may umahad lang sa akin. Of course, yun yung flesh. Sa laman, wala tayong kapag-asa. Kaya pag namuhay sa laman, yan maging mabuti. Hindi kaya. Kasi, at yan ang sinasabi ni Paul, Isaiah 64:6, ang tawag doon sa Isaiah 64:6, ano nga ba ito? Ako'y naging malilimutin. Diba? Yung filthy rags, our righteousness are filthy rags. Kahit yung ating pinakamagagandang gawa, wala, hindi pa rin mabuti sa Panginoon eh. And that is why ito ang problema natin. Ang problema natin ay may problema tayo. A tree that is bad cannot produce good fruit. And a heart that is bad cannot produce good deeds. And the problem is, lahat tayo, there is none righteous. O paano natin isosolve? Now, lahat tayo makasalanan, di ba? We're all born sinners. And sabi ni David, Psalm 58:3, as soon as they were born speaking lies. Ito mga sanggol, payak-iyak, akala mo mamamatay, pero nahingi lang ng gatas yun. Nahingi lang ng kalong yun, di ba? Pero in a way, they're lying.
But they're children. Alam ba nila yung ginagawa nila? I guess they do. Alam naman din nila alam. See, meron tayong kasing nature, sinful nature. Ang tawag doon, depravity. Depraved tayo, ganun tayo eh. Kaya ang bata, hindi mo tuturuan maging madamot, magsinungaling, automatic. Diba? Lahat siguro tayo, nung bata, nagsinungaling. O, diba? Kaya yun ang problema na meron sa bagay na ito. And by experience, alam natin, mas madaling gumawa ng masama kesa mabuti. Mas madaling mag-ikot sa mall kaysa magsimba. O kaya, alam mo yung gano'n? Kasi gano'n tayo eh. And this is our problem. Okay. Alam ko, meron pa kayong gagawin dito sa music camp, ano? Kaya bibilsan ko. Number 3, last na to. The source of goodness. Now, si Paul, kahit anong gawin niya, nagfe-fail siya eh. Kahit anong gawin ni Paul, talagang hindi siya maging mabuti. At kung makikita natin, babalikan natin ang Romans chapter 7, makikita natin yan. Sabi ni Paul nga, ulit verse 18, For I know that is in me, that is in my flesh. Sa aking laman ay walang mabuti. Now, ano sabi ni Paul? Yung kanyang mga buto at balat? Hindi. Ang sinasabi niya, yung kanyang lumang pagkatao. Ang tatawag natin ng old nature. Yung old nature, hindi mo mababago yun. Bibigyan tayo ng bagong pagkatao, pero yung lumang pagkatao, hindi mo kaya yung katamaran. Di ba? Lahat tayo tinatamad gumising, tinatamad manalangin, tinatamad sabi ng Panginoon, kausapin mo yun, di pa save yun. Ayaw natin, kasi meron tayong fallen nature. So pag sinabi ni Paul, I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Sabi ni Paul na sa ating pagkatao ay walang mabuting, anyo. Now, sa verse 19, sabi ni Paul, For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Alam mo yung mabuti, sabi ni Paul, yung mabuti dapat kong gawin, hindi ko magawa. At yung di ko dapat gawin, nagagawa ko. Isipin mo, bakit ganun, Paul? Ano nangyari sa iyo, Paul? Akala ko ba? Sabi niya, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kaya sabi ni Paul, kung ginagawa ko yung bagay na ayaw kong gawin, hindi ako yun. Kasi kung ako lang, binago na ako ng Diyos eh. Kung binago na ako ng Panginoon, bakit nagkakaganon ako? Ba't ako nagkakasala? Itong dahilan. Kasi nasa laman ka. Langit lang ang walang kasalanang lugar. Habang tayo ay kaya nga kayo mga kabataan, ingatan nyo. Kasi kayo, ang daming ang daming influence sa buhay nyo. Nasa laman ka eh. Yung laman na-excite sa mga kamunduhan kasi nasa mundo ka. Pwede ka nag-ingat, makakapture ka ng mundo. Yun ang enjoyment ng laman mo eh. Yung ikaw ay sisimba, huwag naman tayo mag-Sunday school, pwede naman sa worship, tulog na lang. Yun ang gusto ng laman. Pag pinagbigyan mo, parang sabi nila, yung pinagbibigyan mo, yung pinapakain mo ng masigit, siyang nananalo eh. Kung yung spirito, ginugutom mo, hindi nagbabasa ng bahay. Tapos yung laman, binubusog mo, ay mas malakas ang laman mo. Ayun ang problema dito. Paano bang gagawin natin? Si Paul, pinilit niya maging mabuti, pero hindi nga niya magawa. Yung dapat niyang gawin, hindi niya magawa. Kaya sabi niya, alam mo, hindi ako yun eh. Sabi niya, evil is present with me. Sa verse 21, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. In other words, sabi ni Paul, ayoko magkasala. Pero nagkakasala ko eh. Bakit? Kasi may kasalanan na nananahan sa akin. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Natin yung verse 22. For I delight in the law of God after the inward man. In other words, si Paul, sapagkat siya ay na-save, gusto niyang gawin yung tama. Kasi alam mo yun eh, teka, save ako eh. Hindi ako pwedeng ganito eh.
Pero kaya sabi sa 22, sabi, for I delight. Oo nga, hindi ko nagagawa, pero kagalakan ko yan. Yung sa batas ng Diyos in the inward man, sabi ni Paul, ganun din tayo. Si Paul was determined to do good, but there is a struggle. Nagko-compete. Kaya yun ang problema. At hindi lang problema ni Paul, problema nating lahat. Kaya alam nyo, sabi ko sa church, alam mo kailangan parating magsimba, parating magpray, parating maging, maging mindful, maging maingat ka ba? Kasi nasa mundo tayo eh. In other words, ang mangyayari sa akin ganito, pipilitin natin, pero alam mo, we will fail. Pilitin mong gawin yung mabuti, mag-fail tayo. Pero ito yan eh, meron tayong desire. Pero yung desire to be good is not good enough. Kasi kailangan magawa mo siya eh. Natin yung verse 24, oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Determined si Paul eh, kailangan magtagumpay ako. Kristiyano ako, kailangan mapagtagumpayan ko ang laman na ito. Now, itong sinabi ni Paul sa verse, oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Let me give you a background of what he is talking about. During the time, pag ikaw ay nakapatay ng tao, alam mo gagawin? Itatali sa iyo yung napatay mo. Naglalakad ka, may kakambal kang patay sa likod. Kita mo kahirap yun. Para bang pinaparusahan. Yun ang ginagawa nila. So therefore, ang sasabi ni Paul, parang sasabi niya, Panginoon, gusto kong makalaya dito sa binubuhat kong patay na to. Nangangamoy patay at mabigat. Kinabit sa kanya eh. So yun ang sinasabi ni Paul. Sinasabi ni Paul, ano sasabi niya? Lord, set me free from this old flesh. Yan ang sasabi niya. Kaya, ang Panginoon gustong dalhin tayo doon sa lugar na yon. Ito yan eh. Gusto ng Panginoon kasi dalhin tayo sa lugar na, teka, hindi mo kaya yan. Kahit anong kabutihan, hindi ka makarating sa langit. Subukan mo. Pilitin mo maging mabuti. Mabuti ka ba? Hindi ka ba nagkasala? Ang ginagawa ng Panginoon, pinapakita ng Panginoon na hindi talaga natin kaya. Kaya ang tanong ni Paul, who shall deliver me? Kasi it is somebody that can deliver you. It's not you. It is somebody else who can deliver you. You cannot deliver yourself. Yun sinasabi dito ni Paul. Gusto tayong dali ng Panginoon doon sa lugar ng tayo ay may desperation. Para maisip natin, hindi ako malakas, hindi ko kaya. In other words, what God wants to do with you is to stop trying and start trusting. Kasi pag nagtiwala ka kay Kristo, siya nang magbabago sa iyo eh. Ay pinipilit mong mabago, nasa laman ka nga. Hindi mo kaya. Kahit anong gawin mo, hindi mo magawa. So Paul realized that goodness comes from a relationship with Jesus Christ. The only time na ikaw ay pwedeng maging mabuti, of course, wala namang perfect. Alam mo, mabuti ka araw-araw. Siyempre, wala namang gano'n. Pero alam mo, sinasabi ni Paul, alam mo, kung gusto mong mangyari sa yan, kailangan may relasyon ka sa Panginoong Hesus na siyang magbabago sa iyo. Kasi ikaw lang, hindi mo kaya. Tama yung mga may bisyo. Hindi na ako mag-inom, mamaya nasa inuman na naman. Ako nakapag-inom din nung araw, pero hindi na ako nakainom. Ako na-save 89. Since 89, hindi ako nakainom. Bakit? Ayoko na eh. Hindi naman sa parang ako'y naglalaway. Hindi, wala. Ayoko na eh. Nawala eh. Di ba? So ang tanong ni Paul, who sabi niya, shall deliver me? So, na-realize siya, wala, kailangan may magsasalba sa akin eh. So, he learned that goodness is not a work of the flesh. Kasi ang laman, parating problema ang dinadala. Kailangan ito'y may ibang sagot. Kaya nga ang goodness is the fruit of the Spirit. Okay? Sa 8.2, dito tayo magwawakas. Tayo sa 8.2. Sa 8.2, sabi ni Paul, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free
from the law of sin and death. Alam mo, nakita niyo dalawang batas yan? The law of life in Christ and the law of sin and death. So, merong dalawang pinapakita si Paul. Ito yan. Kapag ikaw ay naligtas, yung iyong old flesh, nandun pa yung laman mo. Pero yung batas ng kasalanan at kamatayan, wala na sa iyo yan. Hindi ka na bihag ng kasalanan. Oo, nasa laman ka pa rin. Pero hindi na nag-ooperate yung batas na, alam mo yung pag nagkasala, mamamatay ka. Wala na eh. Bakit? Na kay Kristo ka. Kaya nga, anong umiiral na batas ngayon sa'yo? Ba't ka naging mabuti? Hindi ba kahapon di ka naman mabuti? Ba't mabuti ka na ngayon? Ito yan. The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made you free from the other law. Yun siya sabi ni Paul. Kasi ikaw ay malaya na, makakalaya ka sa batas ng kasalanan at kamatayan na sa naghahari sa'yo, kung ikaw ay kung matutuklasan mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Ayun ang sasabi niya. Alam mo ang key dyan, na tayo namang naligtas na, ang ano sa atin, yung Philippians 2:13, yung dapat tayo nananahan, dapat kasi yan ang mangyari. Philippians 2:13, ang sabi. 2:13, sabi, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Alam mo, kapag ikaw ay nakikristo, siya na ang gagawa sa iyo. Now, syempre, you need to abide. Abide in the Lord. Pero ang point dyan, gusto mong makalaya sa kasalanan, hindi mo kayang gawin ng iyong sarili. Kailangan ay sumagitan ng Panginoon na siyang magbabago sa atin. Okay? Ano ibig sabihin? Baka yung ba sa atin, hindi pa naliligtas. Ibig sabihin, tatalikuran mo kasalanan. Talikuran mo kasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Kapag hindi mo ginawa yun, wala. Ikaw ay paghaharian ka ng iyong sariling laman. Kasi yun ang alam niya, yun ang batas na umiiral sa kanya eh. Yung batas ng kasalanan at kamatayan. Pag nakilala mo ang Panginoon, ibang batas ka na. Batas ng buhay at life of the law of the Spirit of life and Christ. So therefore, ang laman cannot make you good. Na lahat ay nasa laman. Pero ito lang, hindi ka kayang gawing maging mabuti. Kailangan tayo ay manahan kay Kristo. Kasi siya lang ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Para bang ganito yan eh. Alam niyo po, tayo, gusto natin para tayong vessel. Yung kabutihan ng Panginoon dadaloy sa atin, kaya tayo nagiging mabuti. Pero yung vessel, wala yun eh. Kailangan yun ay instrumento lang para maging daluyan. Ang Panginoon ang kailangan dumaloy sa atin eh. Kasi sa atin lang, walang magiging mabuti sa atin. Kailangan natin ay manahan sa Panginoon, maging puspos ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi yan ay gift of the Spirit. Kailangan puspos ka. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano ka maging mabuti? Hindi, Pastor, kaya ko maging mabuti. Akala mo lang yun. Magbasa ka ng Bible at mag-aral ka ng magsimba ka, ipamuhay mo. Kailangan may ganon. Because you cannot produce goodness on your own. Kasi nga, hindi kaya. And the way to abide in Christ, kung gusto mong manahan kay Kristo, ay kailangan makilala mo naman siya ng personal. Pag hindi mo siya kilala ng personal, ay hindi mananahan sa'yo. Kailangan makilala ng personal. At yan, ay yun nga, pagtalikod sa kasalanan, pananampalataya kay Kristo. Okay, tayo po natin tumayo. Let's all stand. Tayo mananalangin. Let's all stand. We will give an invitation tonight. At alam nyo, lahat nakatungo, nakapikit. Alam nyo, gusto natin maging mabuti. At maganda, di ba? Maganda yung maging mabuti. Pero, minsan nahihirapan tayo. Marahil ang ilan sa atin, marahil ang problema, hindi pa nakilala si Kristo. Baka kaya hindi natin magawa. So wala tayong pagkukunan ng kabutihan. Wala nag-uudyok sa atin. Wala tayong tagapagligtas. Wala tayong banal na spirito na siyang nagbubunga
ng mga bagay na ito. Therefore tonight, kung di ka pa naligtas, kailangan makilala mo si Kristo. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang sariling tagapagligtas. At pangalawa, kung ikaw ay ligtas na, panalangin natin na tulungan tayo ng Panginoon maging mabuti. You know, it is a very wonderful characteristic. Maging mabuti. Ano maging mabuti sa kapwa, mabuti sa magulang, mabuti sa pastor, matulungin, maalalahanin, and everything else. You know, maganda ipanalangin natin na ma-develop natin kung tayo mananampalataya itong fruit of the Spirit na ito, goodness. And so, kung magagawa natin yan, ay makikita sa atin. Kung makilala natin si Kristo, makikita sa atin ang kabutihan. Let's pray. Father in heaven, we thank you because, Lord, kinikilala namin ang aming sarili na wala po kaming kakayanan maging mabuti. Tanging ikaw lang makapagbabago ng aming buhay. And I pray that you will bless those that are here,